nangyari kay Teacher Eddie? Kaya nga eh. Ako is ano? Ano kayo nangyari? Aling stand. Nandito. Sa mic. Mag-back ka? Hindi. O, sige. Bigyan mo sa kanya. Sound check. O, bigyan mo sa kanya. Sound check. Yan, sound check. Sound check. Ayan. Good afternoon to everyone. Mag-start na po ang ating worship service. Kaya naman, tayo po'y tumayo lahat upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo mag-start, may babasahin lang po ako na isang verse. Psalm 96, chapter 1 to 8. Sing Yahweh a new song, sing to Yahweh all the earth, sing to Yahweh, bless His name. Proclaim His salvation day after day, tell of His glory among the nations. Yahweh Himself made the heavens, and His presence are splendor and majesty. In His sanctuary power and beauty. Pay the tribute to Yahweh, families of the people, tribute to Yahweh of glory and power, tribute to Yahweh of His name, due glory. Hallelujah. Amen po. Kaya naman, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon Diyos Ama. Hallelujah. sa araw na ito sa iyo, Lord. Kaya naman tayo umawit sa ating Diyos.
Sasabihin ka namin, Panginoon. Naway, pakinggan mo, Panginoon, ang aming alay na awitin para sa iyo, Lord God. Thank you, Lord. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay.
Dalangin po namin, Panginoon. Pinagpipray po namin ang aming mga pamilya, members ng iglesia ito, Lord God, naway ingatan mo bawat isa, at naway kung may mga karamdaman man sila, Panginoong Jesus, naway kayo po, Panginoon, ang umipo sa kanila, Lord God, paglingin mo sa ikaw ang tunay na magagamot, Lord God. Wala na pong iba, Panginoon, sa ilang kami aasak, wala na po, Lord. Wala nang iba, Panginoon, dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang magsasalita sa iyong harapan na si Pastor Benny, Panginoon, na may bigyan po, Panginoon, siya ng wisdom and knowledge, na may share niya, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to, at naramdaman namin, Lord God, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, Panginoon, Yesu Cristo. Thank you, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, kaya naman tayo po ay magkamayan, mga brothers and sisters. Ayan, magkumustahan po tayo, mga kapatid. Po, nagkakaroon po ng discipleship to be led by Sister Shelo. Ayan. Ayan. So, may Bible study. Nagkakaroon po kami ng New Believers class. 2 p.m. po nag-start until 3:30 p.m. So, ang teacher po niyan ay si Sister Kim. And discipleship class naman po kay Sister Shelo po. Ang teacher po niya si Sister Shelo. 4 p.m. po kami nag-start until 5:30 p.m. Ayan po. Ayan. So, tuwing Saturday din po, meron din po kaming practice or rehearsal. Nag-start po kami ng 6 p.m. So, kung may mga kamag-anak po kayo, na magaling kumanta or magaling tumugtog, makipag-coordinate po kayo kay Sister Shelo. Ayan. O kaya kay Brother Lil. Ayan. Para maturuan po kayo. Ayan. So, ayan. Dumako na po tayo sa tithes and offering.
Ayan, sabi nga po sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. So, lagi naman po ito sinishare po ng mga speaker dito. So, kapag po tayo nagkaroon po ng blessing, so, i-share din po natin sa ating mga kapatid. Ano po? Kasi, i-bless ka pa ng ating Panginoon sa sagana ang iyong buhay. Amen po ba? Amen! Amen. Dapat lagi po tayong happy. Huwag sad. Kasi this is the day that the Lord has made. Today is Sunday. Amen? Amen. Go. Ayan, dumako na po tayo sa special number na magbibigay po ng isang na magandang awitin ng ating kapatid na si Brother Sam. Ayan po. Palakpakan po.
Magandang hapon po. Afternoon. Sabi nga lang ng Bible, kahit na raw isa, dalawa, tatlo ay nakakatipon sa pangalan ng Panginoon sila sa ating labihan. So, but anyway, kahit na medyo kakauti tayo ngayon, for some reason, ating pa ay nakatalang. Pero ganun po na lang natin na ang Lord ay lagi nasa kalagitnaan. Ngayon po ba? Amen. Nanalangin po na tayo. Nakalilis, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tuloy-talam namin. Ang oras at araw na ito, Lord, ay pinapin mo kami sa lugar nito upang magpuri sa pangalan mo at makinig ng salita mo. Salamat, Panginoon, sa isang dakilang pribileyo na laging pinagkakalob mo sa amin every Sunday. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming lugar, aming bansa, aming community ay maluwag sa itong klaseng gawain. Kaya isang bagay na pinagpapasalamat po namin ito sa iyo, Panginoon. Kahit, Lord, gumaganti kami sa mga pribileyo na pinagkakalob mo sa amin. Kaya, Lord, ito kami ngayon sa harapan mo, nagpupuri at handang makinig ng salita mo. Kaya, Lord, sa aming pong pag-aaral, hayaan mo ang Banal na Espiritu ang siyang magiging tagapagturo namin. Ikaw mataas sa aming kalagitnaan at ang lingkod ang mababa. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na ikaw magturo sa aming bawat detalyado na mensahe na ipagkakalob mo, Panginoon, sa amin sa hapon ito. Salamat po na marami. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, magandang hapon po sa inyo lahat. Makibukas po kayo sa akin sa Psalms o mga awit, Kapitulo 73. 73. Sa Tagalog, 73. 73 verses 22 to 26. Okay. Sa gayon naging walang muwang ako at musmos. Ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Gayon may laging sumasaiyo ako, iyong inaalalayan ng aking kanang iyong papatnubahin ako ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalulatian. Sino kumakasi sa akin sa langit, kundi ikaw at walang inanasa ako sa lupa, liban sa iyo. Ang aking laman at aking puso ay nangalupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Okay na? Ano King James? Exit mo. Oo. Okay na? Yes, 26. Hanggang 26 na? Okay. At kung tatalakayin sa hapon kong ito, ay pinamagatan po natin direction and destination. Sensya na kayo kasi hindi naman sa pag-ano kasi outline ko, lagi ko mag-step. Tagalogin ko na lang po, no? Kasi very familiar po ako sa ano. Mas madali para sa akin gumawa ng English. Kasi may mga ano may mga terms kayo sa English na mayroong Tagalogin eh. Halimbawa yung advisable. Ano sa Tagalog advisable? O hindi nyo rin alam ano. Kahit ako hindi ko rin alam eh. Ha? Hindi. Advisable yun ha. So may mga terms sa English minsan na madali unawain na mas mahirap sa Tagalog. Ganun naman, subukan ko po na sa utakin mga kaya Tagalogin natin. Ano po? Sabi, directions and destination. Sabi niya na the two important questions must be considered. Meron daw dalawang katanungan na dapat natin i-considera na ayon sa ating pag-aaral sa buhay ni David. Sabi niya, number one, what shall I do with my life? Ano ba ang dapat mong gawin namin sa aking buhay? Natatandaan ko, ang Itbulaga meron yung Vietnamese priest na diya. So kadalasan, ang mga tanong ng mga host doon, ano ba gusto mo sa paglaki mo? So lahat tayo, mula nung ano tayo pagkabata hanggang sa ating mag-isa kasalukuyan, meron tayong ninanais o ninanasa sa ating buhay. At sabi ko nga nung bago ko mag-full time, gusto ko negosyante. Gusto ko meron akong bayad lupa, meron akong malaking meron akong malaking lupain,
Ganda ng negosyo ko, maganda sakyan ko. Pero ganun ko man, wala na tupad doon. Sabi, ano ba ang gusto natin sa buhay natin? Meron tayong mga pangarap, meron tayong mga dreams, meron tayong mga objective sa buhay natin, which is hindi masama yan. Maganda yan. Kasi kung ano ang pangarap natin, kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin, ito ang nagmo-motivate sa atin para tayo ay kumilos, para tayo ay magkaroon ng isang bagay na tinatahak. Maganda yun. Hindi kagaya nung meron ako na may kakilala ako, sabi nga, ang goal niya sa buhay niya ay 3 beses kumain. Maligaya na siya. Hindi naman sa pag-ano, pero mabab. Pangarap ka rin lang. Pangarap kasi walang tax, libre. Kung gusto mo maging piloto, maging doktor, mangarap ka na kasi libre, walang tax yan, hindi ka abang ng gobyerno. Mangarap ka lang ang gusto mo. So, ibig sabihin, itong taong ito, hindi nangarap. Mabuhay lang, kumain lang 3 beses, okay na. But anyway, yun ang konsepto niya, yun ang pananaw niya sa buhay niya. Okay lang yun, nasa kanya yun. Pero bawat isa sa atin, ay meron tayong naisip kung ano, sabi mo, what shall I do with my life? Ano gagawin ko o gustong gawin sa buhay ko? From now on, 5 years from now, o 10 years from now, ano ba ang gusto natin gawin sa buhay natin? Kalawang tanong, what will I do after life is past? Ito ang matinding katanungan. Ano ang aking gagawin pagkatapos ng buhay kong ito? Alam niyo po, sa kamatayan ng tao, lagi natin nakita sa lapida yung dalawang bagay makita natin sa lapida eh. Ano yung una? Ha? Ha? Present is RIP. Pangalan muna. Hindi yan. Pangalan muna, RIP. Tapos, yung isang word? Born. Born, 1900. Tapos, died, di ba? Mapapansin nyo, yung born tsaka die, meron siyang isang bagay na mapapansin kayo nasa kalagitnaan niya. Ano yun? Di ba? Born. Kagaya ko. Benny, 25, 1968. Died. Wala pa yun. So, may daga, may makikita ka nasa kalagitnaan niya. Ano yun? Alam nyo ano yun? Hindi nga lang. Yung dust. Ano ba niya? Halimbawa, Pedro, born 1921, died 2025. So, ang pinaka-importante doon, hindi yung haba ng kanyang edad, yung haba ng kanyang kapanahunan na ikinabuhay niya, hindi na importante ron. Ang pinagbabasihan doon, yung dust. Alam mo kung ano ibig sabihin ng dust? Ibig sabihin, yung dust na yun, yung taon na pagitan ng kapanganakan mo, hanggang doon sa kamatayan mo, yung dust na yun, kung ano ang ginawa mo sa buhay mo. Anong ginawa? Alam niyo po, ang isang bagay na talagang nabe-bless ako, isang taong nabe-bless ako, personally, sa buhay ko hanggang ngayon, yung buhay ni Jimmy Stein, yan ni, ito, yan, Jimmy Stein, siya, Evangelist Billy Graham. Mula si Billy Graham doon sa school days, hanggang siya'y umidad ng 99, isang taon na nga lang, 100 na siya. In-spend niya yung buong buhay niya sa ministeryo. Kaya sabi ko, Lord, kung ibabalik ko lang sana ang kahapon, sana na ibalik ko. Kantay na niya. Kaso hindi ko na kaya ibalik ang kahapon. Ibig sabihin, ang sinasabi natin, ano ba ang gusto natin mangyari sa buhay natin at pagkatapos ng buhay na ito, ano na pagkatapos ng buhay natin. The psalmist have found the answers. His Lord will guide him through life. Natagpuan ng David ang kasagutan na ang Diyos ay ginagabayan siya sa kanyang buhay. Sabi, afterward, he will be received to glory. Pagkatapos ito, ay matatanggap niya ang kwalatian doon nga sa presensya ng Lord. Sabi, how can we have the psalmist's assurance? Paano natin matatanggap ang assurance na sinasabi ng psalmist? Ang psalmist, si Haring David. Let's take a look. Point number 1.
Hindi. We must face our fault. Verse 20. Sabi, kailangan harapin natin yung ating pagkakamali. Tingnan po natin yung verse 22. Ano mo? Verse 22. Verse 22. Yan. Sa gayo'y naging walang muwang ako at musmos, ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo. So inaan ni Haring David, yung inaharap niya, yung kanyang pagkakamali. Alam niyo ano sa Lord kasi, ang gusto lang makita ng Lord sa buhay natin, kung tayo ay nagkakasala, yung aminin natin yung ating pagkakamali. Alam niyo sa lahat ng kasalanan, kung saan galit na galit ang Lord, alam niyo ano? Yung pride. Si Satan, si Lucifer, kaya siya talaga, pinila siya, nagalit na galit sa kanyang Diyos, kasi yung pride niya, gusto niya magkatulad ng Diyos. Galit na galit ang Diyos sa pride. Alam niyo si Haring David, kung papansinin niyo sa buhay ni Haring David, mayroon isang kasalanan na ginawa na nagalit sa kanyang Diyos na halos patay na siya ng Diyos. Alam niyo ano yun? Nakwento ko na sa inyo, di ba? Ano yun? Ha? Alin? Oo. Doon galit na galit ang Diyos sa kanya. Nung siya nagtagumpay sa pagiging hari at wala na siyang nasasakupang pamakaryan, nagsimula niyang bilangin yung kanyang mga kasundaluhan. Inutusan niya yung kanyang herald, sabi niya, bilangin mo yung aking mga kasundaluhan. Bilangin mo yung aking mga narawahe. Bilangin mo yung aking ilan na kabayo ko, ilan ang chariot ko. At doon nagalit ang Diyos sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi doon ay pinapakita ni Haring David na siya ay nagtitiwala sa kanyang sarili. At yun ang kinagalit ng Diyos sa kanya. Tandaan po natin ano po. Sabi nga doon, we must face our fault. Dapat harapin natin yung ating pagkakamali. Ganun the psalmist said foolishly focus on the fault of others. Ito ang isang bagay na masama sa tao. Even Christian, no? The psalmist said foolishly focus on the faults of others. Lagi nakikita ni Haring David yung foolishness ng ibang tao. Doon siya nakapokus sa kamalian ng ibang tao. Alam niyo po, yung criticism, okay lang yun. Ang criticism, kung nakapag-edify ito, okay lang. Pero kung nagiging ang criticism mo ay nagiging destructive, hindi na maganda. No. Kadalasan, ang nangingibabaw sa ating mga tao, ang nangingibabaw sa ating mga Kristiyano, yung nakikita natin, yung kamalian ng iba. Kaya mayroong sinasabi ni Lord sa Matthew, di ba malinaw? Bago mo tanggalin ang, anong verse sa Matthew, tatandaan ba? Baka mayroong kang multa na kasi laki ng troso, di ba? Kasi gano'n ang ugali ng mga Pariseo noon. Ang mga Pariseo ay mga makambabaw noon, na sila ay nananalangin sa harapan ng mga tao sa taong bayan, tapos gumagawa sila ng mga mabuti, enyet, at the back of their mind, yung kanilang buhay ay hindi maganda kaugnayan sa Lord. Kaya sabi niya Lord sa kanila, kayo mga Pariseo, mga babaw kayo, mayayabang kayo. So ang sabi niya Lord, kadalasan ang buhay ng tao ganoon eh. Marami sa atin nakikita ang kamalian ng iba kaysa sa atin. Ha? Alam mo, no? Mayroon ako isang kilala, hindi naman isang tao, yung ako mga ilang tao kilala, alam mo, naawa ko sa kanila. Kada makausap ko sila, laging lumalabas sa kanilang bibig ang criticism. Hindi ako nag-aaral sa kundi naawa ko sa kanila. Kasi alam bakit? Kasi nabubuhay na lang sila sa ganun. Ang buhay nila umiikot na lang ganun. Kada may makita silang tao, kinikriticize sila. Kada may makita silang pangit sa kapwa nila, inuhusgahan nila. Parang ultima, no, namamala yun eh. Kapag ang ugali mong ganun, isang magulang, nakikita ng mga anak mo, yung ginagawa mo, transparent yun. Ibinabali, pinamamana mo yun sa mga anak mo, sa generation mo, na ugali nila ay maging katulad mo. Kaya nakakaawa sila. Dapat tayo bilang Kristiyano, hindi dapat natin kinikriticize yung mga kapatid natin, yung kapwa natin, na nakikita natin ng pangit. In fact, dapat i-build up natin sila. Counselan natin sila, pag-pray natin sila. Bigyan natin sila ng mga negative, ng mga positive points. Huwag natin sila i-criticize. Kasi yun ang magiging dahilan na instead na dalhin natin sila, malapit, ipalapit na natin sila sa Diyos. Yun ang nagiging dahilan para idalhin natin sila sa Diyos. Nakakaawa.
yung tao mo. Every time, nakausap mo, puro criticism ang mali mo. Sabi ng letter B, sabi ng, yet in B, some is foolishly focus on the fault of others. Yet envy the prosperity of the wicked. Ito ang hindi maganda sa pag-ugali ni Hari David. Sa bagay, na-reflect niya na sa Lord, sabi niya, say naiinggit, no? Sa kasaganaan ng masama. Naiinggit sila eh. Naiinggit si Hari David. May hindi pa naiinggit si Hari David. Naniniwala ko, yung inggit ni Hari David nito, siguro na hindi pa siya hari. Kasi yung naging hari na siya, nasa kanya na lahat eh. Nasa kanya kapangyarihan, nasa kanya kayamanan, nasa kanya na lahat, kaya wala na siya dapat kainggitan. So, doon natin naiingit siguro si Hari David, yung prosperity ng mga masasama, naiingit siya kasi hindi pa siya hari. Alam mo, kadalasan nangyayari sa atin yung expression. Kahit Christian, tayo. Minsan yung kapitbahay natin, may dinideliver mo, galing sa lala mo, 58 inches na TV. Wow. Sweetheart, ikaw may kapitbahay, 58 inches, bili mo ako, 65 inches, bigyan natin. So, minsan ganun tayo, nangingit tayo. Yung kapitbahay natin, kamag-anak natin, ang laki ng bahay, nakabili, ingit na ingit ka naman. So, naingit ka doon sa kasagana ng iba. Alam niyo po, yun ang pinag-pray ko nung naging Christian ako. Hindi ako maingit. Kahit kanino, kahit may yaman, wala hindi ako dito. Alam niyo ano kapatiran ko? Ito lang laging natin sa natin. Ba't tayo maingit? Kasi, meron siya na wala ako. Pero meron ako na wala siya. Ano yun? Siya hindi Kristiyano. Mayaman nga siya, pero wala siya sa Diyos. Anytime pag namatay siya, saan ang punta niya? Sa impyerno. Ako, mahirap na ako. Pero nakakilala ko kay Kristo. Anong dapat ikaingit ko sa Kanya? Sa Manisi, namumuhay ng karanyaan, namumuhay ng bilang mayaman, pero wala kay Kristo. Kaya minsan huwag tayo maingit doon sa mga tao nakita natin na namumuhay sa karanyaan. Pero malayo sila sa Diyos, hindi mo dapat sila kaingitan. Dapat sila ang maingit sa iyo. Dahil sila, pag namatay sila, yung kanilang kaluluwa ay walang assurance kung saan pupunta. Ikaw, pag namatay ka, mayroong assurance kung saan ka pupunta. Dapat ka ba maingit sa kanila? Ikalawa, paano ko maingit sa kanila? Ako ginagamit na Lord sa ministeryo. Sila, saan ginagamit? Wala. O anong dapat kaingit ko sa kanila? Kayo ginagamit na Lord sa ministeryo. Kayo lagi nagsisimba. No, yung mga kapitbahay nyo na mararanya, na kada linggo nabibidyoke, kada linggo nagpaparty, okay, maingit dun. Kasi yung ginagawa nila ay pang-samantala lang. Yung ginagawa nating effort ay mayroong patutungo na habang buhay sa langit. Huwag ka maingit sa mga klase mo, nag-are professional, magaganda trabaho, huwag ka maingit. Meron nila ng Diyos para sa'yo, huwag ka maingit. Kasi in the first place, baka hindi sila Kristiyano. Ikaw, Kristiyano. Dapat ka maingit? Kaya yung mga yung mga pinsang ko, yung mga kaibigan ko, they are professional. Bagay, professional din ako by theology, tawag ito, talarangan theology. Pero hindi ako nangingit sa kanila. Pinsan ko lahat sila, nakaline up sa PLDT, may mga pinsan ako doctors, may mga pinsan ako accountant, engineer. Hindi ako nangingit, minsan, pag nagsasama-sama kami, hindi ako nangingit sa kanila. Kasi katwiran ko, mga professional kayo. Pero ako, ginagamit na Lord sa isang ministeryo na hindi. Ano dapat tingin ko sa inyo? Okay. Sabi, yun ang nangyari kay Haring David. He had envy the prosperity of the wicked. Mababasa natin yan, verse 1 to 12. No? Huwag natin masakit kasi medyo mahaba. So, naiingit si Haring David sa kasaganaan ng mga masasama. He had grief over his pain and the supposed blessing. Sabi, his grief. Wala. Sabi nga, siya'y nalulungkot sa mga bagay na naranasan niya, sakit na naranasan niya, and the supposed blessing, dapat blessing. Minsan tayo ganun no? Minsan masyado tayo nagkaroon ng self-pity. Ay, ganito na ako.
pag may sakit ako, lagi nating iniisip yung mga negative points sa buhay natin instead yung mga positive point na blessing. Alam niyo po, ito sasabihin mo, kahit wala kayong pera, pero kasi ang sabi ng Bible, kung ano lumalabas sa dila mo, siyang nangyayari sa buhay mo. Kapag lagi mo sinasaba, alam mo pera eh, nakita mo ang buhay mo, laging walang pera. Pero sa'yo, Lord, magkakaroon ako pera ng linggo ito. Hindi, magkakaroon ako. Lagi mo i-claim. Lagi mo sabihin ng dila mo, i-confess mo ng dila mo na may pera ako. I-confess mo ng dila mo na meron akong blessing na darating. Instead of pain, isipin natin. Huwag tayo lagi, mag-isip tayo na kawalan, mag-isip tayo lagi ng mga bagay na masakit nangyari sa buhay. Wag! Think positive. Lagi natin isipin yung mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin at yun ang posibilidad na pwedeng mangyari. Kung ano ang kinukumpes lagi ng bibig mo, siya ang magaganap at luminas. Ano ba? Sabi nga nung sila ba ako? He had grief over his pain and disposed blessing. Letter B, finally he faced up to his own sin. Ito maganda sa kanya. Finally, hinarap niya yung kanyang mga kasalanan. Ito, ganda basahin natin, no? Verses 16 to 22. Ano? Akin, sige, please. Finally, he faced up his own sin. Hinarap niya yung kanyang mga kasalanan. Itong gusto na Lord. Nang aking isipin kung paano aking malalaman ito ay napakahirap saga ng akin hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kailang huling wakas. Tunay na iyong ilagay sila sa mga madulas na dako, iyong ilugmok sila sa kapahamakan. Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila nilipon na lubos ng mga kakilabutan. Ang panaginip sa pagkagising, sa gayon o Panginoon, pag gumising ka, iyong hamakin ang kanilang larawan. Sapagkat ang puso ko'y namanglaw at sa aking kalooban ay nasaktan ako, sa gayoy naging walang muwang ako at musmos ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Sabi ni nung, finally, he faced up his own sin. Finally, hinarap niya ang kanyang, inamin niya ang kanyang kasalanan. Alam niyo, no, ang isang bagay na gustong makita ng Diyos sa atin na kapag tayo ay nakakasala, umamin tayo sa Lord. Tapos na. Period. That's all. Yung pag-amin natin ng kasalanan ay isang malaking bagay sa harapan ng Diyos. Di ba, may 1 John 1, di ba? That if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi nga nun, He went to the sanctuary and looked to God. Etong maganda rito. Kapag hinaharap daw ng isang tao ang kanyang kasalanan at nagsisi siya sa kanyang kasalanan, ano ang pangunahing ginagawa ng isang tao? He went to the sanctuary and looked to God. Siya pumupunta sa sanctuaryo at hinahanap niya ang Diyos. Alam niyo, marami sa atin na humingi ng tawad sa Diyos sa kanilang pagkakamali ng kasalanan, ginagawa ng kasalanan, pagkatapos hindi sila pumupunta sa sanctuaryo o sa simbahan para hanapin ang Diyos. Alam niyo, no? Sad to say, nung malungkot isipin, kada April ang tag-imana araw, maraming mga nagpipinitensya, di ba? Pagkatapos silang magpinitensya, dapat man lang yung pagsisising ginagawa nila, makikita sila for the year, nagsisimba sila. Yan. Lagi sila nagsisimba. Pagkatapos sila magpinitensya, balik na naman sa kalooban, inuwi pa nila. Sabi nga lang, ang tunay doon na umaharap sa kasalanan, ay siya ay nagsisimba, hinahanap ng Diyos. Kung talaga ikaw nagsisisi ka sa kasalanan mo, dapat lagi nakikita ka ng Diyos sa loob ng simbahan. Yun ang isang bagay na ipinapakita mo sa Lord, ang pagsisisi mo sa ginawa mong kasalanan. Ano niyo po? He went to the sanctuary and looked to God. Alam mo po, si Pedro, pagkakaiba ni Pedro at si Peter, ay pareho sila nagkasala. Di ba? Sabi ng Bible, di ba?
Ano kasalanan niya? Si Peter, si Peter, isa lang pala. Si Judas pala, tsaka si Peter. Si Judas, ano kasalanan ni Judas? Di ba pinagkanulo niya sa Panginoon si Kristo? Si Peter, ano kasalanan niya? Ay, pinagkanulo pala. O, si Peter, dininay niya ang Panginoon. So, the same thing. Pero ang sabi ng Bible, pareho sila nagsisi. Pareho sila nagsisi. Pero bakit ganon? Bakit si Peter ay napatawad ng Diyos, si Judas hindi? Alam niyo pagkakaiba nila? Kasi si Judas, he repented for what he has done. Peter, he repented absolutely to God, to Christ. Naku niyo pagkakaiba? Parang ganito yan. Mayroong kasalanan ng Kristanona. Ngayon, sa ginawa kong kasalanan sa kanya, pagdating ko sa bahay, pinagsisihan ko. Pero hindi niya alam, yung kasalanan ginawa ko sa kanya, nagsisisi ko, hindi niya alam yun eh. Bakit? Kasi hindi ako directly humingi ng tawad sa kanya. Nagsisi lang ako doon sa kasalanan na ginawa ko sa kanya. Pero hindi niya alam yun eh. Paano niya ako patatawarin ngayon? Diba? Pero kung ako ay hihingi ng tawad sa kanya, personal ko siya, tingin ako ng tawad sa kanya, automatically papatawarin niya ako. Naku, hindi pagkakaiba. They're both repentant. Parang sila nag-repented. Ang pagkakamali nga na si Judas, he repented for what he has done. Nag-repent siya kung ano ang nagawa niyang kasalanan kay Jesus. Pero hindi niya directly kinausap si Jesus para humingi ng tawad. Otherwise, si Pedro directly humingi ng tawad. It's not enough. Kaya sabi niya nung si Peter, yung pinatawad ng Panginoon. Sabi, kapag tayo ay humihingi, hinaharap natin ang ating mga kasalanan, we went to the sanctuary, and tugad lagi tayong pumupunta, nagsisimba, pinapakita ng Diyos, natin sa Diyos, na tayo ay seryoso sa pagiging ng tawad sa Kanya. Saan mo makita? Humingi ka ng tawad sa kasalanan ginawa mo sa Diyos, tapos hindi ka naman nakita niya sa loob ng simbahan. That's very logical. So, ang pinaka-logic mo talaga, humingi ka ng tawad sa kasalanan ginawa mo sa Kanya, dapat na-manifest yan, lagi ka nakita ng Diyos sa loob ng simbahan. In looking to God, we see our need of Him. Sabi, sa pagtingin natin, sa pagtingin natin sa Panginoon, makita natin na kailangan pala natin siya. Kapag lagi natin nahanap ang Lord, doon natin ma-realize na kailangan pala natin. Letter C, we are all sinners in need of salvation. Yan ang sabi ng Romans chapter 3, verse 10 up to 23. Natin ang basa, kasi medyo malayo, mahaba, no? We are all sinners in need of salvation. Sino nakaka-memorize sa Romans 3:23? Romans 3:23. May Romans 3:23. Sino nakaka-memorize? For all have sinned and come short to the glory of God. Sabi nung, ang lahat daw ay nagkasala at nangangailangan ng kaligtasan. Alam nyo, no? Ang lahat ng tao, alam nila, nagkasala sila, but they are not looking for their solution. Yung mga masamang tao, yung mga nabibilanggo, hindi naman sa pagano, yung mga masamang tao, alam nila makasalanan sila eh. They accepted masama kami tao, kaya sabi nga nun eh, magpapakabuti na kami, ang malungkot, hindi nila hinahanap yung kaligtasan nila. Kung sila ay mamamatay, anong garantiya na maligtas sila? Sabi, prosperity means nothing when we are perishing. Sabi nila, you don't prosperity, no prosperity, Tagalog yung prosperity. Yung kabuhayan, yung meron kay prosperity, prosper. Kayamanan ay baliwala daw kung ikaw naman ay mapahamak. Buksan natin yung Mark 8:36. Sabi, what shall a prophet a man if he should gain the word and lose his own soul? Mark 8:36. Mark 8:36. Sabi, prosperity means nothing when we are perishing. Sabi, yun daw kayamanan natin,
Yung ating kayamanan natin ay baliwala kung tayo naman ay mapapahamak. Alam niyo, malungkot isipin, ano, sa panahon natin ngayon, lalo na sa Amerika, babasahin natin muna ang Mark 8:33, sapagkat ano ang napapakinabangan ng tao na makamtam ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Alam niyo, nakakalungkot isipin, no, marami kong makilala, in fact, a friend of mine, mga kamag-anak ko, nagtrabaho sila sa Amerika. Alam niyo, sa Amerika daw, napakabilis ng oras. Noong nagtrabaho sa Amerika, kasi nurse siya, pasado siya dito, pagdating mo sa Amerika, puno ka ng skateboard. Hanggang hinihintay ng skateboard niya, ang kanyang trabaho doon, yung, ano ba yung nag-ano yung mga patient? Caregiver. Sabi ni Kiki, ang hirap pa ng caregiver doon kapag isyano ka, tapos sumunta ka sa Amerika, ang lalaki tao. Ang lalaki yung pero siya. Alam niyo, sa isang araw, 3 ospital ang kanyang pinagtatrabuhan. Ganun daw ang sistema sa Amerika. Sabi nga nun, kukunin niya yung van niya, aalis siya ng 4 o'clock in the morning, pagkatapos nun, di pupunta sa isang ospital. Kasi alam niyo sa Amerika, hindi per day. Per hour ang basihan doon. Di ba sa atin per day? Kapag hindi mo natapos yung buong araw, under time ka, sa kanya hindi. Sa kanya sasahuran ka na ayaw ilang oras ka nagtrabaho sa kanya. So per day sila. So ginagawa niya, yung buong maghapon niya hanggang alas 12 ng gabi, 3 ospital ang pinagtatrabuhan niya. At pagkatapos pag-uwi niya, hindi niya na kayang umuwi. Layo kasi sa hospital, layo ng mga bayan eh. Ang ginagawa niya, pinaparking niya na lang yung van niya at doon na siya natutulog. Kinabukasan, pupuya na lang sa passport, minsan doon siya naliligo, doon siya dutumi, sa mga McDo. Tapos ganun. Hindi ka daw pwede magpabaning-baning. Ganun daw ang sistema sa Amerika. Alam mo sa Amerika, ano pinakita yung mga tao na namumuhay sa yung walang shelter, walang bahay. Wala sila, may trabaho sila, but they can afford para umupa sila ng apartment. Ang salary nila, nag-a-average ng mga 2,000, pero ang apartment sa kanila, halos lang ang salary nila. So mataas ang salary, mataas ang cost of living sa Amerika. Kaya kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka kakain ng gusto, wala. So, isipin nyo, ganun binubulat ni Satan ang mga tao sa ating panahon. Ang mga tao ay nilalagay ni Satan sa isang sitwasyon na ipinakikita, kailangan magtrabaho kasi kung hindi ka magtrabaho, ganito mangyayari sa'yo, kailangan magtrabaho ka para magkaroon ka ng ganitong ba. Bagay magtrabaho ka. So ipinalagay ni Satan sa ating walang masama. Kasi sabi ng Bible, huwag pakainin ang ayaw magtrabaho. Totoo yun. Pero kung tayo, nasa mentality natin, kaya tayo nagtatrabaho, ay para lang magpakayaman at nakakalimut tayo sa oras natin para sa Diyos, ay hindi na ito maganda. Ako niyo po, sino mayayaman na pagkatapos sumatay nila, dadala nila, kayamanan nila doon sa kabilang buhay? Diba? Sabi mo na sa inyo, di ba, yung mga artista, may kilala tayong mga artista. Could you imagine, ang ataon, 2 milyon? Eh, yung 2 milyon na, bibilang mo, bakit lupa ko na yun? 2 milyon. Pero pa yung Musileo, at ataw lang yung 2 milyon, eh, yung Musileo pa 1 milyon. So, nag-a-average sa almost 10 milyon. Yung ataw at saka Musileo, isipin niyo yun. Ang problema, pinaghandaan nila yung kanilang kamatayan, yung physical na kamatayan, well, wala masama yun kasi nga, hindi ka na mag-iiwan ng sakit ng ulo sa mga maiwanan mo. Ang masama, yung mamamatay ka, wala kang ipon, tapos binigyan mo pa ng sakit ng ulo, ang iwanan mo. Wala pang bili na tao, wala mong problema sa kung bibili ng tao itong tuliloko, binigyan pa ako ng problema. Ito masama. Wala masama doon. Di ba may mga insurance tayo na yun, kaya ng mga St. Peter, di ba? Yung atao, di ba, binabayaran natin monthly, yung hinibingan natin. Wala masama doon. Pero ibig natin sabihin, ang mga tao ngayon ay lagi pinaghahandaan nila yung mga bagay na nakita ng mga mata nila. Hindi nila pinaghahandaan yung mga bagay na hindi nila eternal nakita ng mga mata. Saan ka nakakita na milyonaryo, pagkatapos mamatay, dala-dala niya yung kanyang kayamanan doon sa kabilang buhay? The Bible says, ipinanganak kang humutubad at mamamatay ka rin humutubad. Kaya masabi ko sa inyo, di ba? Doon sa pagkabuhay at kamatayan ng tao, ang nakalagay ito, dust. Ang sinasabi doon, yung dust na yun, ano ang ginawa mo sa buong buhay mo?
Ang haba ng buhay mo, nabuhay ka po 90 years. Well, salamat, nabuhay ka po 90 years. Pero doon sa 90 years na coverage sa buhay mo, ano ang ginawa mo sa buhay mo? Inano mo ba ito sa mga walang kwentang bagay, sa mga bisyo, sa mga bagay na walang kakwentang bagay? Sabi nga sa inyo, nabibless ako sa buhay ni Billy Graham. Nabuhay siya days of 99. 1 year na lang, 100 years na siya. In-Spain niya yung buong buhay niya sa paglilingkod niya sa Lord. Kaya niniwala tayo, nung siya'y namatay, ang sabi sa kanya na Lord, well done, may faithful servant. Kahit na anong gawin natin, pagpapakayaman. Piling ko masama yan, ang prosper tayo ng Lord. Kasi ganito po yan. Bakit yung mga Kristiyano mayayaman? Ano ibig sabihin nun? Kasi ganito yan. Yung mga Kristiyano, may mga talagang ang Lord na pinayayaman mga Kristiyano. At mayroon naman mga Kristiyano na hindi talaga yung mayaman. Alam niyo kung bakit? Kasi itong taong ito, kaya siya pinayayaman ng uso ng Lord kasi nagiging channel of blessing sa ibang tao. Alam niyo yung alulod? Diba? Ang alulod, kapag ano sa amin, sa bubungan ng ulan, siya dinadaluyan ng ulan, papunta ng tubig, papunta doon sa drainage. Kung ikaw dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos, bakit hindi ka mag-prosper ng Lord? Ay, itong anak ko ito mag-prosper kasi pag pinrosper ko ito, pag binigyan ko ng blessing ito, ibinabahagi niya sa ibang taong blessing eh. Kaya binibigyan ko ng blessing ito. Nakuha nyo? Eh, sa Kristiyano kuripot. Paano kayo bibigyan ng Lord? Ayaw mo mag-share ayaw mo mag-share sa iba, ayaw mo mag-share sa kapatiran mo, nakaganon kamay mo, paano bibigyan niya lagi nakaganon? Dapat buksan mo yan. Kaya marami mga Kristiyano, makita natin, na pinagpapala, pinayaman sila ng Lord kasi nagiging channel of blessing sila sa ibang tao. Nakita niyo yung mga nag-abroad? Nakita niyo yung sa pangano? Sila vice ganda? No, bagamat hindi sila Kristiyano, pero yung ganang tulong na ginagawa nila sa kanilang mga magulang. Yung mga nag-abroad na kumakain sa ibang bansa, tapos yung mga kamag-anak dito na nakahilata maghapon, na nag-aabang ng padala, no? Nakita, binibigyan sila ng finances sila na Lord. Hindi nawawala yung blessing na dumadali sa kanila. Bakit? Kasi nagsishare sila ng blessing. Hindi sila madami. Kaya ganoon, ang principle ng Bible, ang principle ng kung magiging channel of blessing ka sa mga kapatiran, sa kamag-anak mo, maging sa simbahan, walang lila para hindi kayo masagot. Kaya minsan di tayo pinibus ng Lord kasi nakahirap natin magbigay. Yung kamag-anak natin, hingi ng tulong, sige, pag-pray kita, Lord, pag-pray, meron ka naman dapat ibigay sa kanya. Ba't kailangan pa pag-pray? Bigyan ng isang, parang ano, kahit sa akin bigas, kasi limang kilong bigas, wala akong design. Sige, pag-pray kita. Meron ka naman bigas, parang bigyan pa pag-pray. Ano niyo ba? Kaya ganun. Kaya, maraming mga Kristiyano na binibless ng Lord kasi they become channel of blessing to other people. Sabi, facing our sins produces repentance and faith. Ito nga sabi ko sa inyo, no? Yung pagharap doon natin sa ating mga kasalanan ay nagpuproduce ito ng repentance, pagsisisi at pananampalataya. Kaya kapag ikaw hinarap mo ang iyong kasalanan at hiningi mo ng tawad, then nagpuproduce ito ng pananampalatayang muli sa Lord. Kaya niniwala tayo, isang tao, kapag sinasabi, hinilap niya yung kanyang kasalanan, hinihingi ng tao, tapos wala nakita sa kanyang result, o sumingin, hindi talaga hinihingi ng tao sa Diyos. Kasi ang hinihingi ng tao talaga sa Diyos ay ginagamit ng Lord ng iba ko para ng palataya sa kanya. Letter D, the psalmist show how faith and grace prevail. Yan sabi ni Matthew Henry. Diba? Sabi niya, ang sabi ng psalmist ay pinakikita ang pananampalataya at ang biyaya ay nananatili. Sabi ni Matthew Henry. Let's take a look. Number 2. We must be grateful for God's guidance. Ito maganda. 13 verse 23, 24. Sabi, ngayon may laging sumasayo ako, iyong inaalalayan ang aking kanan, sabi, righteousness, iyong papatnubayan ako ng iyong payo at pagkatapos
ay tatanggapin mo ako sa kalulatiya. Sabi, we must be grateful for God's guidance. Dapat tayo magpasalamat sa guidance ng Panginoon. Sabi, letter A, the presence of God is greater than the pleasures of the world. Alam niyo po, no? Meron ako isang kilala. Siya, seryoso eh. Yeah. Ano siya? Dati siyang taxi driver. Yung minsan, napadpad siya sa San Juan. No. Ang problema kasi, yung sasakyan niya, medyo may kabulungan na. So, hindi umandar, stack up siya sa San Juan. Yung problema lang sa ulan, yung talagang zero visibility. Yung hindi mo talaga kita. Zero visibility. Buti na itabi ng baga, pero ganun pa man, halos nasa gitna pa rin siya, sabi sa akin. Alam niyo, nag-pray sa Lord, sabi niya, Lord, tulungan niyo ako, Lord, sana may maharapan ako yung tulong. Meron doon tumatakbo na isang lalaki, naka-long sleeve, medyo forma, nakapantalong ito, parang nag-slack sleeve. Tumatakbo. Sabi sa kanya, ano problema? Stack ako. Sige, ano mo, tinututulak ako. Pero mo isang tao na yun, ang bigat ng sasakyan niya, naitulak. Ito isang mabigat din, naitulak ng sasakyan. At tumakbo yung sasakyan. At pagkatapos huminto siya, tingin niya, hindi niya papasalamatan niya. Pagtingin niya, biglang nawala. Yung tao. Kasi yung tao nawalang bigla. Alam niyo kung sino yung iniwala ko? Kaya ang Lord. Minsan nasusunod ang Lord sa isang bagay na nasa crucial time na hindi natin alam. The Lord always provide a protection. Laging guidance sa Lord nagpo-provide sa atin. In times na kailangan natin, in times of our need. Alam mo, the presence of God is greater than the praises of the world. Yung presensya doon ng Diyos ay mas dakila kaysa sa pressure ng kamundong ito. Those who trust in Christ are never alone. Ito nga, diba, na pinatalaki natin. Yung doon natitiwala kay Kristo ay hindi nag-iisa. Pinalakay natin yan last time, di ba, napatunayan natin na yung nagtitiwala kay Kristo, sabi natin sa buhay ng mga apostles, sa buhay ng mga prophets ni Aaron David, ni Elijah, ni Moses, nakita natin na kailanman na hindi sila nag-isa at sinamahan sila ng Lord. I am continually with thee, sabi ni David. Thou hast hold me by my right hand. At inaalalayan niya ako ng kanyang kanang kamay ko sabihin. Letter B, we can live constantly in the knowledge of God's presence. Pwede tayo mabuhay, no? Constantly. We can live constantly. Pwede tayong mabuhay, patuloy na mabuhay sa knowledge at presensya ng Panginoon. Sabi, Christ is with us always. Sabi niya Matthew 28 verse 20, si Kristo daw ay laging nasa atin. Have you been experienced na minsan, o hindi pa na-experience? Na-experience nyo minsan na under the parang nasa tabi nila. Na-experience nyo ba yun? Na-experience na pag humikay ng tulong, immediately na yan. May experience na kapag nag-iisa kayo, nabibigat kayo sa problema, parang mayroong dumadami sa inyo. Have you experienced na? Sabi ni Christ with us, always sabi niya, Matthew 28, experience mo ito yan sa buhay ko. I've been in prison for almost 1984 eh. Hindi pa iba dito, hindi pa taro. Ilan taon na yun sa una? 84. 35 years? Ha? 35 years? Ha? 84. Sa 1984, na-prison na ako, I did a lot of experience, a lot of things sa buhay ko na naranasan ko na ang Diyos ay lagi sa akin. Minsan mapapahamang ako, gusto pa lang yung bagansya. Diba? Yung dati, ang lalakad ka sa ating gabi, tapos bigla may pulis na ano sa'yo. Uso-uso mga bagansya noon, uso-uso noon yung mga saksakan noon. Lagi ako niiwas at iningatan ng Lord. Umuwi ako minsan hating gabi. Nakita ko yung palaging pag-iingat sa akin ng Lord. Kasi sabi gano'n ng Matthew 20:20, because Christ is with us always. I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ni Hebrew 13:5, hindi ko kayo iiwanan o pababayaan. Letter C, God's guidance is given to those who trust Him. Yung daw guidance ng Panginoon ay binibigay niya doon sa kanyang
doon sa nagtitiwala sa Kanya. Meron pa ako sa kwento sa inyo, sa Amerika naman. Nung kinuwento ko sa inyo, sa Pilipinas yun. Sa saan naman nangyari? Ito naman nangyari sa LA. Meron isang pastor ng isang community church na along the way pa uwi na siya kung bakit nasiraan siya sa daan. Yung pinaglalagyan ng gasolina niya, yung tawag ito, yung lagay ng gasolina ng sasakyan niya nabutas. Siguro may nadaanan siyang medyo matigas na bagay, tumama yung nabutas. And finally, tumatakbo siyang ganun, malapit na sa isang gasolinahan at bigla siya stock up. May lumapit sa kanya isang tao at ang sabi sa kanya, ano problema? Sabi niya, nasira ako eh. Tsaka naubos yung gasolina. Sige, dali mo sa gasolina yun. So dinala. Tinulak nila, dinala nila doon sa gasolina. At pagkatapos sabi sa kanya, uminom ko muna ng kape kasi may kape eh. Doon sa tabi ng gasolina, may kape yan. So uminom muna siya ng kape. Pagkatapos uminom ng kape, siguro oras ka, pagbalik niya, gawa na. Sabi niya, gano'n magkano? Hindi, kasi nandito ako eh. Yun ang sagot sa kanya. Pinadala ko dito, nandito. Ha? Hindi na maintindihan. Sabi niya, how much? No. Kasi nandito ako, pinadala ko dito. Hindi na maintindihan. So nagpasalamat siya, umalis na siya. In a couple of days, bumalik siya. Pumunta siya doon sa kapian, nagkape ulit siya. Sabi niya, pupunta ako doon sa may gasolinahan eh. Yung gasolinahan, gusto ko magpasalamat doon sa isang tao na tumulong sa akin. Anong gasolinahan? Sabi nung may-ari ng kapian, yan! Eh, matagal na ako sa lahat yan. Hindi, isang araw lang, nandiyan ako, may tumulong sa akin lalaki. Bukas na bukas nga lahat ng ilaw eh. Tapos inano pa ako ng sahab. Wala akong ilaw dyan, nagtaon na walang ilaw. Abandon mo yan. Eh, ba't ako binigyan ng gasolina? Wala nang naman tangke ng gasolina niya. Ilang taon na hindi ginagamit siya. Abandon na. Ha? Oo, tingnan nyo. Nakikita mo namang nga siya sabi niya. That's amazing. Pero mo nangyari sa kanya, parang panaginip. It's totoo, reality. May tumulong sa kanya. Ginawa yung butas ng pinaglalagyan ng gasolina. Nilagyan pa ng gasolina. Yung kanya sakyan, kaya siya natawid. Hindi, tinatanong na magkano, sabi sa hindi. Kasi pinadala ko dito sa music sa inyo. Yung ba ay isang aksidente, hindi. Because God's guidance is given to those who trust Him. Ibinibigay ng Diyos yung kanyang guidance kung sa mga nagtitiwala. Kaya nga tinatanong ko po sa inyo, have you experience nyo ba yung guidance sa inyo ng Lord? Along the way na kayo ay lumalakad sa isang problema, naharap sa isang mapagmalit na sitwasyon at nakita niyo yung guidance ng Lord. Tanda natin, God is always guiding us. Thou shall guide me by thy counsel. The guidance of God determine the directions of our lives. Ikaw guidance ng Diyos ay nade-determine sa direksyon ng ating buhay. Alam niyo po, mayroon po isang kilala, actually, malapit din sa puso ko. Sabihin, close relatives. Yung ano niya, yung asawa, babae kasi kamag-anak medyo ko eh. Yung asawa niya lalaki, ano siya, seaman siya, siyate. Yung may seaman sa cruise, may seaman sa cargo, di ba? Magkaiba, di ba? Seaman sa cargo, seaman sa cruise, siya seaman yacht. Yung yate kasi ang sistema ganito. Yung yate po, yung yate, kagaya ni Bill Gates, naging customer nila yan. Si Bill Gates, arkiliya ng isang yacht, at pagkatapos pupunta siya sa isang island doon, at mag-spend yan a couple of days, a couple of weeks, 2 weeks, 1 month, mag-stay doon. Babayaran ni Bill Gates, yung lahat ng mga expenses, yung renta ng yacht, lahat ng expenses, lahat yung babayaran ni Bill Gates. At tapos nagbibigay siya ng mga tip-back doon sa mga crew. Yung asawa niya, doon, laundry. Kaya siya, doon ko nalaman yung palang tiklop ng brick. May mga tiklop pala yan. May mga bilang pala yan. Hindi ba sa hindi, may mga bilang pala yan. Doon nalalaman na professional ka laundry. So, magandang ang nila. Kumikiting asawa niya na less than 300,000 naman. Could you imagine? Tapos ang maganda nito, yung asawa niya, 2 months, 3 months na, balik na naman dito. Tapos yung bakasyon dito na isang buwan, bayad ang opisina. Ako niyo po, ang ganda ng buhay nila. Ay, may problema. Alam yung problema, yung mga anak niya, yung bunsong anak niya, ay nagkaroon ng isang kaibigan, classmate yata, 16 years old eh, parang tumboyin. Yung classmate niya,
Ang may problema sa bahay, ngayon, lagi ikinukwento sa kanya yung problema. Siya laging daing ng problema eh. So, parang hindi nakain ng bata, ang ginawa ng bata naglalaslas. Daming laslas. Tapos pag maharap sa magulang, tinatakpan lang ng damit ko ang tinatakip. Kalos na problema sa anak niya. At magiging si Orton. Alam mo yung sinasabi ng Bible eh. Sabi, the guidance of God determine the directions of our life. Yung daw guidance of Lord na determine the direction of our life. Sabi ng Bible, train the child in the way he should go, and many soul, he shall not depart from it. I-train mo yung mga bata na hanggang bata pa kung saan sila dapat pumunta. I-train mo sila sa Lord. Kasi paglaki nila, dala-dala nila yan sa pagtanda nila. Nakita niyo yung mga Sunday school ng mga bata? Pag naglakihan yan, alam nila buhay Sunday school. Hindi sila napapahamak. Kasi ngayon, tinuturo sa kanila, nung bata pa sila, dala-dala nila yan kapag laki nila. At yung tinuturo natin, hindi mo Sunday school, tinuturuan ng magulang, ang mga anak nila, dala-dala nila yan kapag laki. Nakita niyo yung mga nanay na hindi namamalo? Tingnan yung mga anak suil. Hindi masama mamalo. Alam niyo, isang problema sa Amerika, yung paging sobra yung kanilang human rights. Could you imagine, nanay ka? Hindi mo pwede paluin yung anak mo? Human rights, ha? May tatawag kayo yung anak mo na pinalo mo, pwede tumawag yan sa human rights kasi pinapalo mo. Pwede kang kasuhan. Gano'ng katindi ang human rights sa Amerika? Ano yung human rights? Paluin mo yan. Walang namamatay sa pala. Diyos na namamalo, di ba? Pag gumawa tayo ng kasalanan na ginagawa ng pa ng Lord, minsan reminder, pitik, penga. Pag ayaw mo maano sa pitik, babato ka. Pag ayaw mo pa rin, tatadya ka na lang. Ayaw mo, boom! Yung tadya ka masalang doon, matindi. Pag tinadya ka, talagang yun. Hindi mo marano, hindi mo malilimutan. Kasi nga, kaya ka pinapalo na Lord, i-remind ng Lord, yung ginagawa mo, dapat bumalik ka sa Kanya. Tama niyo po. Kaya naman na-express sabi niyo nung, the guidance of God determine the directions of our life. Yung daw guidance ng Diyos ang nagpapatunay yung direksyon ng ating buhay. Kapag tayo ay ginabayan ng Diyos, tandaan natin, diretso yung buhay natin. Kaya naman hindi tayo minsan napapaliwala ang buhay natin kasi tayo na mismo ang Diyos sa Diyos. Tayo matitigas ang ulo natin, ginagawa natin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Mapapamak kita. Hindi naman gusto na Lord yun eh. Ang gusto na Lord, tayo ay mamuhay sa guidance na nakita natin tagumpay na perfect life. So, number 3, we must grasp the guarantee of glory. Sabi, dapat natin maunawaan yung garantiya ng kanyang kalutihan. Verse 24 to 25. Dapat natin maunawaan ang garantiya ng kanyang kalulatian. Verse 24 to 25. Tunay na, sabi, iyong papatnubayan ako ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalatian. Sinong Sinong kumakasi sa akin sa langit, kundi ikaw at walang minanasa ako sa lupa, liban sa iyo. Ang aking laman at aking puso ay nang lulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Kinakailangan natin na maunawaan ang garantiya na kalulatian ng Diyos. Ito and afterward receive the glory. Pagkatapos ko, sabi niya gano'n, ay tatanggapin niya ko ang kalulatian. The psalmist was sure heaven was ahead. Alam ni psalmist, alam ni David, yung haharapin niya ay lahit nasa harapan niya na pag siya namatay, napupunta siya sa presensya ng Diyos. How great to know the best is yet to come. Paano natin malalaman yung mga best, mga bagay na darating sa buhay natin. Letter B, afterward, blessed word, we can cheerfully foot up with the present when we foresee the future and know what it is bright. Sabi Charles Spurgeon. Sabi nga afterward, blessed word, sabi nga yung mga blessed na mga pananagta,
We can cheerfully niputak ito sa ating present situation nang makita natin ang future at malaman natin ang liwanag sa inaharap. I therefore conclude, Conclusion. Yeah. letter A, we can experience the Lord's directions every day. Lagi ma-experience natin yung direction ng Lord sa araw-araw natin. Anong sinasabi? Ano pa natin malaman na ma-assure natin na ma-experience natin yung direction ng Lord sa ating buhay? Proverbs, alam niyo yung verse? 3, di ba? 5 and 6. Ano mo, exciting. Sabi nga we can experience the Lord's directions every day. Sabi ng Proverbs 3, 5 and 6, basahin natin. Ito tayo magtatapos. No? Ito lang, isang bagay. Makita natin yung direction, ma-experience natin yung direction ng Lord sa buhay natin. Proverbs, Kawikaan 3, 23. 3, 4, 5. Yeah, 3, 4, 5. Hindi, 5. Tumiwala ka sa Panginoon na buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga oras. So kilalanin, acknowledge Him and He shall direct your path. Para ma-experience po natin yung araw-araw na direksyon ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ang Diyos sa ating mga lakad. We can be sure of every si Jesus name. Isigurado tayo sa langit si Jesus ang tanging. Mayroon tayo. Sure, Raisa. Langit po tayo. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa akong ito sapagkat ipinaunawa mo sa amin ang panibagong mensahe, Panginoon, sa akin. Alam namin, Panginoon, ang tunay na direksyon ng buhay namin ay sa iyo lamang. Kami mga Kristiyano, Panginoon, alam namin na lahat na tumanggap kay Kristo ay isang direksyon ng kanilang buhay na kung saan, Lord, ay sa presensya mo kapag kami, Panginoon, ay namatay. Salamat, Panginoon, sa assurance ito. Salamat, Panginoon, sa mga pangako. Salamat sa mga blessings. Salamat, Panginoon, sa mga trials na overcome namin sapagkat ikaw ang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at magpapatuloy kami, Panginoon, sa aming gawain. Ito po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na Lord sa take po natin yung
though despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear love of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross. Fill my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Noong gabing bago pagkanulo ang Panginoong Hesus, ay nagkaroon sila ng hapunan ng kanyang mga alagad. At pagkatapos ito, ay tumampot siya ng tinapay at siya'y nagpasalamat. At ito'y kanyang sinabi. Pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos na sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa ating dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalala sa ating katawan. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ng tinapay nito, inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Tagay sa papasalamat kami, Panginoon, at kami nagbahagi, Panginoon, sa huling hapunan. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat pinapakita namin, pinamamalas namin, Panginoon, sa iyo ang aming kaimting, Panginoon, ang pasalamat sa ginawa mo, Panginoon, sa amin 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, na ngayong sarili, ng buhay, ay nabayubay sa krus dahil sa kasalanan namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakalam namin ang ganitong pangyayari ay nabibigay, Panginoon, sa amin ng paalala na kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa iyo, sumunod sa iyo, at magpatuloy, Panginoon, sa ganitong klaseng gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ako ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody said, Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Benny, sa napakagandang i-share po pong banal na salita na galing mula sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman, muli tayo po ay tumayo at umawit sa ating Diyos Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Papuri kay Yahweh, Yahweh.
Pinasasalamatan ka namin, Lord God Jesus. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to na naramdaman namin iyong presensya, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Tuloy lang po. Mayroon na tayong konti. Konti lang. Marami. Marami sobra. Marami. Wala na dyan. Kaling sobra. Jollibee na. Jollibee na eh. Pogi nga ni Onang ano? Pogi ni Onang ngayon. Teka,